Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Naides Partiro. Sabi niya, "Hello sir, pwede po ba magtanong? Ako lang po yung balik Islam sa family namin at may tindahan po yung mama ko. Pwede po ba ako maghawak ng alak, karne, baboy at cigarettes?" Okay, so marami po sa mga kapatiran natin, special po sa mga balik Islam at meron din sa mga Bangsamoro na yun, nagbibenta ng sigarilyo, meron talagang ganyan. Pero sa mga Christian, yan, meron talaga yung alak dyan, meron yung baboy, sigarilyo po. Siyempre, ang mga nabanggit na ito is bawal po talaga sa Islam. Kaya hanggat maaari po, huwag po kayong tatambay po dun sa tindahan, huwag po kayong sasama sa pagbibinta kasi masasama po kayo sa kasalanan. Kahit sabihin pa natin na hindi kayo kakain noon at hindi po kayo maninigarilyo, pero kasama po kayo sa pagbibinta. Okay, so huwag po kayong susunod sa inyong magulang. So iwasan nyo po na magbinta po o sumama po sa pagbibinta nito. Dahil magbibinta ka ng alak is mapapabilang ka po sa isusumpa po na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, pagkikipagtulungan ito sa ipinagbabawal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Huwag kayong magtulungan sa kasalanan na magtulungan sa kasalanan natin pinagbabawal po. Kaya naman, sa mga kapatiran natin na may mga ganitong sitwasyon po, kahit sabihin pa natin na magulang nyo po yan o sino pa man sa kamag-anak mo, nanay mo o tatay mo, hindi nyo po pwedeng sundin at hindi po pwedeng sabihin niya sa inyo na ay susundin nyo, na sabihin niya magbinta ka anak ng alak o magbinta ka anak ng baboy o magbinta ka ng sigarilyo. Hindi po natin sila pwedeng susundin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Innamat ta'atu bil ma'ruf." Katotohanan ng pagsunod lamang ay mga bagay na hindi po labag sa batas ng Islam. At sinabi rin po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Walang pagsunod sa sinuman na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kung nalalabag mo ang Allah. Kahit nanay mo pa yan, kahit tatay mo pa yan, ay bawal po natin silang sundin. So ngayon, kapag sila po ay nagbibinta ng mga ganitong uri ng paninda, huwag po tayong sasama sa pagbibinta po. At sana, sa mga kapatiran natin na may mga ganito pong sitwasyon, ay mabukod sana sila ng bahay. At lalo na kung kaya mo na rin maghanap buhay, may trabaho ka naman din, ang pinakamainam po sa mga ganitong kalagayan ay hindi po nag-stay sa kanilang magulang. Dahil maaaring maapektuhan ng kanyang religion. Kasi kung mananatili ka sa lugar na yan, kung saan alam mo na nagbibinta ng baboy, utos ka ng nanay mo, kumakain sila ng baboy, ay medyo mahirap po yung buhay na ganyan. So sana sa mga kapatid natin na mga balik Islam na may ganitong kalagayan, naway padaliin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kalagayan, kasi alam natin na hindi naman po lahat ay may kahanap buhay, at padaliin nawa sa inyo ng Allah na magkaroon ng hanap buhay upang mabukod kayo at makahiwalay po ng sariling bahay kaysa mananatili kayo sa ganitong buhay po. So, inuulit ko po, hindi po kayo pwedeng magbinta, makakasama po kayo sa kasalanan po. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.